1887, nilimbag ang nobela ni Dr. Jose Rizal na pinamagatang Noli Me Tangere. Ito ay halaw sa Ebanghelyo ni San Juan kung saan ang ibig sabihin nito ay huwag mo akong salingin or sa ibang salin, huwag mo akong hawakan. So sinabi ito sa tagpo ni Mary Magdalene at ni Jesus after the resurrection. And then mapapansin natin afterwards, after 8 days, nakita siya ni Saint Thomas or ni Apostol Tomas. Yung absent daw noong una nagpakita si Jesus sa mga alagad. Tapos, nung pagkakataong yun, hinayaan ni Jesus na hawakan siya ni Tomas bilang patunay na siya ay totoong ang Panginoong Hesukristo. Totoong Diyos at totoong tao. Ngayon, mapapansin natin bakit hindi niya hinayaan si Mary Magdalene na hawakan siya at hinayaan niya si Tomas na hawakan siya. Ang pagkakaiba kasi noon, ma-observe natin dun sa pagkakabanggit na after 8 days. Remember, ang nagsulat noon ay si San Juan, isang Hudyo, at pinapakita niya yung pagiging compliant ni Jesus sa law ng mga Hudyo. At sa mga Hudyo, ang mga pare, ang mga priest ay ino-ordain sa loob ng 7 araw. Kaya mahalaga doon yung nabanggit na after 8 days kasi compliant yun doon sa purification ng mga pare noon. At si Jesus, siya ang ating high priest. Pero bakit daw pinamagatang Noli Me Tangere ito ni Dr. Jose Rizal? Ito ay dahil daw sinisimbolo nito yung cancer daw sa lipunan na hindi daw dapat nang mahawakan o hindi na dapat kumalat. So, sabi nung ilan ay sinulat ni Dr. Jose Rizal yung mga writings niya kasi against siya sa simbahan. Hindi po, kung babasahin natin maigi ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo at kung aaralin din natin ang kasaysayan hindi siya against sa simbahang Katoliko, siya ay against sa pamumuno ng mga praileng Kastila. Kasi kung totoong sa simbahan siya galit at hindi sa mga Kastilang praile, bakit niya dinedicate yung mga isinulat niya sa 3 paring Katoliko? So yun lang.